Hello mga kasisi, kumusta kayo? Sana'y okay lang kayo sa araw na ito. Tupi ko na nga at nililigpit itong mga pinaghigaan nga namin. Tapos ko na kasing asikasuhin ang aking mga anak pati asawa. Tensyahan nyo na nga pala itong pag-voice over ko kasi nga malakas talagang ulan dito sa amin. Nga pala ay umaga na ako nakapag-voice over at kahapon pa nga pala itong video na ito. Hindi nga ako nakapag-voice over at naka-upload ng aking content kasi nga umiiyak yung mga bata. Marami talaga akong ginagawa, sobrang busy talaga. Kaso pa kasi ako ng asawa ko dahil yung asawa ko nga ay pupunta nga sa palay at kailangan niya magluto. Nagluto nga ako ng kanyang babaunin. Ako naman na panganay, ipapasok pa nga sa school niya, daycare nga pala siya. Kain ko na siya, nabihisan ko at napaliguan na siya at pagkatapos nga sabi ko pupunta na nga lang siya sa school niya mag-isa. Una nga pala siya naihatid kasi nga bukod sa umuulan talaga dito sa amin, yun na nga, marami pa talaga akong gagawin dito sa amin sa bahay. Sa dami ko nga ligpitin, hugasin, ay meron pa rin ako mga nakaabang na labahin. Alis na nga yung asawa ko, pati panganay ko nga. Bunso ko naman, ayun, binigyan ko nga ng dede sa bote, tapos nanonood nga pala siya ng Rachel at nakahiga sa sopa. Lunes nga pala ngayon, dapat nga pupunta nga pala ako sa school ng anak ko dahil nga meron kaming schedule para sa pagluluto kasi nga feeding nila. Tuwing Lunes nga pala ako, dapat tutulong sa pagluluto doon sa feeding nila pero hindi ko talaga magawang pumunta para tumulong. Dahil wala naman akong katuwang dito sa bahay, wala akong mag-aalaga ng bata, hindi ko pwede pati dalahin sa school dahil nga maulan talaga dito. At ako naman, hindi makakatulong talaga doon sa kanila, kaya naman magmumulta na lang ako ng 50 pesos. Usapan kasi ng mga nakaraang meeting na kailangan pupunta. Pag hindi naman nakapunta sa pagluluto, magmumulta ng 50 pesos. Magmumulta na lamang ako ng 50 pesos para nga hindi na ako mahirapan kasi nga wala namang magbabantay sa aking anak. Bukod ko naman kausapin ng nanay pero may pupuntahan daw siya kaya naman wala akong pag-iiwanan. Naman akong kapatid na mapag-iiwanan kaya naman dito na lang talaga ako sa bahay. Gustuin ko man tumulong, hindi ko magagawa dahil may bata ako. 1 taon lamang yan at saka hindi siya pwedeng sugurin sa labas dahil nga maulan nga ng mga araw nga na iyon. Yun nga pala ay Martes at ngayon pa lamang ako nagbo-voice over kasi nga kahapon nga sobrang talagang busy. Dami ko talagang ginagawa bukod sa paglalaba, bukod sa lahat ng lahat, ay akin talaga lahat. Kung wala naman akong bata, hindi naman ako pwedeng hindi pupunta doon. Sino ba naman ang hindi susuporta sa anak ko? Nang anak ko iyan, unang pasok niya sa school kaya naman dapat suportahan ko siya kung ano man ang mga kailangan. Pero anong magagawa ko, isa lang katawan ko. Ngayon nga ay maghuhugas pa nga ako ng pinggan, ang daming at tambake, nakikita nyo yan. Pagkatapos ko nga dyan maghugas nga ng pinggan ay maglalaba naman ako. Sobrang dami talaga ng labahin namin. Iipon na nga kasi nga hindi naman talaga ako naglalaba araw-araw kasi nga meron kaming washing. At sa washing naman, kailangan bihira ka lang talaga mag-washing kasi nga baka tumaas yung kuryente ninyo. Habang naghuhugas nga ako dito ng pinggan, yung anak ko naman na bunso ay nanonood lamang ng Rachel dito nakahiga sa sopa. Kaya nga patuloy lamang ako sa akin paghuhugas ng pinggan habang hindi pa naiyak yung baby ko. Mga oras nga na ito, hindi pa nga ako nakakapag-almusal kasi nga mas nauna ko pa itong mga gagawin ko. Para sa akin kasi masakit na talaga sa mata, madaming hugasin, madaming labahin at mga nakakalat ito sa paligid namin sa bahay. Kasi nga pag sobrang dami talagang kalat, hindi ko na talaga alam kung ano unahin ko ang gawin. Nalilito na nga rin yung utak ko. Nga hindi na talaga ako nakakalabas dito sa bahay. Hindi na nga ako nakikipag-join sa lahat ng mga kaibigan ko dito. Kasi nga mas gugustuhin ko pa dito sa loob ng bahay na magpahinga kaysa naman sa pupunta pa ako sa labas at para makipag-marites. Nga madalang ko na lang talaga inilalabas tong aking mga anak kapag hindi naman talaga kailangan. Portable talaga ako pag dito lang sa loob ng bahay at pagkatapos nga ng aking mga gawain, maghihiga na lamang. So na naging libangan ko na nga rin ito paggagawa ng content at mga kaibigan ko nga ito na talaga dito kahit di ko kilala. At hindi ko naman talaga nakikita at least kahit paano makakapagsabi ako ng mga nararamdaman ko. Totoo lang, napapagod na rin talaga ako sa lahat ng mga ginagawa ko pero hindi naman tayo pwede sumuko. Dahil gusto ko nga itong maging nanay at bumuo nga ng pamilya kaya naman kailangan natin panindigan. Gusto ko rin pag dumating yung asawa ko nga ay kakain na lamang siya at meron na akong luto. Gusto ko rin nga kapag dumating siya ay meron na akong nagawa sa lahat ng gagawin ko dito sa bahay. Kita niya yun, gusto ko siya matuwa. Pero sa totoo lang, kahit naman lumabas ako o hindi lumabas, marami talaga naninira sa akin dito sa amin. Ay tahimik na lamang ako pero naririnig ko talaga yung pangalan ko. Hindi na lang talaga ako nagsasalita kahit na nasasaktan na ako. Kaya mas gugustuhin ko na lang dito talaga sa loob ng bahay manatili. Mawa ka man ng mabuti, masama ka pa rin. Kahit maging masama ka talaga. Ay, yung iba nagtataka bakit hindi ako lumalabas dito sa amin. Pero mas gugustuhin ko talaga na dito na lang sa bahay. Kaya akala ko dito sa amin meron akong tunay na kaibigan pero wala pala akong tunay na kaibigan. Pag nakatalikod ka pala, pag-uusapan ka talaga nila. Hindi ko nalalaman yun kung hindi nagsasabi ang iba sa akin.
Pero nalalaman ko dahil meron pa rin ako mga mata sa labas. Walang mabigat ang dibdib ko talaga pero kahit papaano hinahayaan ko na lamang iyon. Minsan nga may lumalapit sa akin dito para mangutang pero sa totoo lang hindi na ako nagpapautang. Di alam ko lumalapit lang sila pag may kailangan sila at hindi naman talaga sila totoo sa akin. Discover ko nga na kapag wala kami mag-asawa wala talaga kami malalapitan. Na kapag nagkasakit yung mga anak namin wala kami pang emergency. Magtutulungan lamang kami lang mag-asawa. Sobra nga ako naging mabait pero pag sobra ka talaga mabait aabusuhin ka talaga. Kaya nga simula nga ako na mag-start ng pagbabloging, ito na nga kahit papaano nalilibang talaga ako. Kaya nga maraming salamat sa mga nakilala ko. #Team Kuskus nga pala sa mga nakilala ko. Pag may time naman ako, pupunta na lamang ako sa tita ko kung saan may church doon. Attend ako sa mga gawain nila. Yan nga marami na ako mga naikwento sa inyo. Kaya salamat sa panonood. Sana suportahan nyo itong aking pagbablog. Panoorin nyo, tapusin nyo itong aking video. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lamang. Follow nyo po Generous Villaverde. Let's go!